Nagkamali nga itong si Belle sa pag-aakala na ngayong alam na niya ang katotohanan ay maging masaya at maging maayos na rin sa wakas at buo na ang kanyang pagkatao, sapagkat hindi pa rin pala niya magkakaya na i-betray ang kanyang ama. Sa kabila ng kasalanan nito sa kanya ay hindi niya kaya na makita nga itong si Chris sa loob ng kulungan. Nakita niya kasi sa kanyang Tita Rosel kung papaano ito galit na galit pagdating nga sa taong nagnakaw sa kanya. Kaya naman kahit na sabik na siya na mayakap ang kanyang totoong ina, ay ginusto pa rin niya na ilihim ito dahil na rin gusto niyang maproteksyonan ang kanyang ama na si Chris, sapagkat naiisip niya na malaki pa rin ang kanyang utang loob pagdating dito, sapagkat pinalaki naman siya ng maayos at talagang hindi naman ito nagkulang pagdating sa pagmamahal. Sa kabilang banda, patuloy ang paghahanap nga nitong si Rosel. Noong mga time na iyon ay ang mga pulis ay nakaalerto na, hanggang sa dumating na nga ang time na ang pulis na iyon ay makarating sa pamamahay ng kaibigang doktor ni Chris. Kinakabahan ang lahat dahil sa pag-akala nila na baka ito na nga ang consequence na ginawa nga nitong si Chris at tuluyan na siyang makulong. Mabuti na lamang at naligaw lamang pala ang naturang pulis. Pagkataranta ng kaibigan ng doktor nga nitong si Chris, agad niyang pinaalis ang mga ito at sinabihan pa nga na kailangan na nilang umalis, kung hindi ay sila ang makakasuhan ng maling pagpasok sa bahay ng basta-basta. Kaya naman ang mga ito ay umalis na talaba takot na takot, baka nga ay mabalik sa kanila ang naturang kaso. As if naman ay wala talagang kasalanan itong kasabwat nitong si Chris na doktor, dahil maging ito ay may kinalaman sapagkat ito ang naging isa sa pinag-aasabihan nga ni Chris at isa din sa nakakaalam nung mga time na kinuha ni Chris ang babing etong si Belle. Samantala, ang abot naman itong si Bea at itong si Rosel. Kaya dito naman ay galit na galit itong si Rosel sapagkat pabalandra na naman ang impacto sa kanyang harapan at talagang tuwang-tuwa pa. At naiinis na ngayon itong si Rosel dahil nga siya ay abala sa paghahanap ng kanyang anak. Siya naman ay abala sa pang-iinis at pangbabadrip sa kanya. Kaya naman hindi niya napigilan na patulan na nga ang pagmumukha nitong si Bea. At ang mga time na yun ay saktong-sakto na nagaling siya sa market at may dala-dala siyang mga itlog at agad ay pinagtatapon ito sa katawan nga nitong si Bea. Kaya naman ang kaawa-awang si Bea ay nabalot ng punong-puno ng itlog na basag ang kaniyang katawan. At sinabihan na rin siya nitong si Rosel na huwag siyang mag-alala sapagkat ang itlog na iyon ay organic, kaya safe pa rin siya.